Ang pagkakaalam ko, sa China siya dadalhin. China? Natigilan si Seryo sa narinig. Bakit napunta sa bansang yun ang babae? Isa pa, sinong babaeng dumukot kay Camille? Habang naglalakbay ang isipan dahil sa narinig na pag-amin mula kay Zoila. Isang tawag ang natanggap ni Seryo mula sa kaibigan na doktor na si Victor. Bro, you need to go to the hospital. Bungad ni Victor pagkasagot niya ng tawag, otomatikong kumunot ang noon ni Seryo dahil sa sinabi nito. Why? Clueless niyang tanong. It's very important, Seryo. I want to talk to you in person. Anang Victor sa seryosong anyo. Okay, papunta na ako. Ani Seryo matapos makuha ang lahat ng dapat malaman tungkol kay Camille. Pansamantala niyang pinakawalan si Zoila. But once she finds Camille and discover what really happened to the woman, he swears he will find her again and make her pay. Let's go, Mr. Noriega. Ani Seryo sa kanyang sekretary sa kanilisan ng lugar at mabilis na sumakay sa kotse. Wala pang kalahating oras nang marating ni Seryo ang South Manila Medical Hospital. Kaagad siyang nagtungo sa surgery department kung saan kasalukuyang naka-duty si Victor. Pagdating niya doon, naabutan niya itong nasa labas ng ward. What do you want to talk about? Bungad ni Seryo nang makita ito. May patient sa loob ng ward at sister ng assistant nurse ko. She ran away from institute in China and mentioned your young wife. Pagbabalita ni Victor. Nang marinig yun ay sumikdo ang dibdib ni Seryo sa kawalang sabi-sabing pumasok sa loob ng ward. Isang babaeng nakabenda ang buong muka at tanging mata lang ang nakikita. Kahit nakatakip ang buong mukha nito, halata namang nasunog yon dahil sa mamulang-mulang balat. Kilala mo ba si Camille Asuncion? Alam mo ba kung nasan siya? Diretsang tanong ni Seryo sa babae. Sino ka? Balik naman ng babae na para bang naging alerto. I'm her husband. Walang pag-alilangan na pakilala ni Seryo sa babae. Si Victor at Alex naman nakasalukuyan na sa isang gilid. Ay makikinig lang ay nagkatinginan dahil sa sinabi niya ni Seryo. Noon kasi ayaw na ayaw nitong ipaalam kahit kaninong koneksyon kay Camille. Sandaling tumitig ang babae kay Seryo na para bang sinusuri, pero makalipas ng ilang segundi nagyuko rin ito sa makahugpong na mga palad. Ako si Victoria. Anang babae, at oo, kilala kong asawa mo, si Camille Asuncion. Pag-amin nito, binundol ng matinding kaba ang dibdib ni Seryo dahil sa sinabi. Where is she? Nasa China. Why is she in China? Who kidnapped her? What happened to her? Magkakasunod na tanong ni Seryo. Sandaling hindi sumagot si Victoria at nang magangat ng tingin ay pulang-pula ng mga mata nito. Hindi ko alam kung paano. Basta isang araw dumating siya doon at akong inutusang gumamot sa kanya. Pag-amin ni Victoria. Sino nagutos sa'yo? Kilala mo ba? Tanong ni Seryo sa babae. Tumangon naman ito. Si Madam Violet. Violet? Kunot noong pag-uulit ni Seryo. Why bro? Do you know her? Tanong naman ni Victor. Sandali namang nag-isip si Seryo para kasing narinig na niyang pangalang iyon sa kung saan. I'm not sure. Sagot ni Seryo sa kaibigan saka bumaling sa babae. Nasa na siya ngayon? Paano ka nakatakas? Nang mga sandaling iyon ay tuluyan nang umiyak si Victoria nang maalalang gabi kung paano siya nakatakas sa lugar na yon. Kung hindi dahil kay Camille, malamang ay patay na siya ngayon. Pasalamat din siya dahil daplis lang ang natamo niya nang barilin siya ni Boss Art. Kung hindi na sana siya nakabalik at nakahingi ng tulong. Tinulungan niya ako. Nagpaiwan siya para makatakas ako at makahingi ng tulong. Umiiyak na saad ni Victoria. Pakiusap, tulungan mo siya. Baka hindi niyo na siya maabutan pang buhay kapag hindi kayo nagmadali. Manghahalang ang kaluluwa ng mga tao doon. Pagmamakaawa pa ni Victoria sa harapan ni Seryo. Nang mga sandaling iyon ay kumuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Seryo. Hindi siya papayag na may mangyaring masama kay Camille. Gagawin niyang lahat para mailigtas ito sa mga kamay ng hayop na may pakana ng lahat. Tawagan mo si Captain Ocampo, Mr. Alex. Pupunta tayo ng China ngayong gabi. Utos ni Seryo sa secretary. Okay sir. Anang Alex sa kakaagad na lumabas ng ward para tawagan ng piloto.
May private plane na pag-aari ng mga Reynoso. Are you sure bro? Delikado, baka sindikatong dumukot sa asawa mo. Pagtutol ni Victor sa plano ng kaibigan. Huwag kang mag-alala, kilala mo ako. Hindi ako sapat na bobo upang magmadali lamang ng walang plano. Mag-ingat ka lang dahil hindi mo alam kung ano't sinong kalaban mo. Muling paalala pa ni Victor. Tawagan mo ko kapag kailangan mo ng tulong, dagdag pa nito. Samantala, nang lubusan ng magaling si Camille sa kanyang injury, palihim niyang inililibot ang kabuuan ng lugar kung saan niya naroon. Ginagawa niya yon kapag hindi siya pinagtutuunan ng pansin ni May na siyang bantay niya. Palihim niyang inaaral ang lugar para malaman kung saan siya pwedeng lumabas nang hindi napapansin. Ang residence ni Elias kung saan siya kasalukuyang namamalagi ay nasa kaliwang lugar. Napag-alaman din ni Camille na ang lugar palang iyon ay ang institute kung saan ginagawang test subject o guinea pig ang mga tao. Yun din ang institute na napabalita noon dahil sa ipinasara dahil sa illegal na gawain. Araw man o gabi, palagi pa ring naririnig ni Camille mula sa bahay kung saan siya na tumutuloy ang iyak at pagmakaawa ng mga babaeng pinapahirapan sa impyernong yon. Ang mga boses na yon ang palaging gumigising sa kanya sa gabi na para bang humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Dahil doon, lalong naging determinado si Camille na makaalis sa lugar na yon. Kinagabihan, maagang umuwi si Elias sa residence nito. Nagumpisa na naman kasing magdugo ang sugat ng lalaki sa dibdib na gawa ni Camille, kaya hindi ito pwedeng mapuwersa. Napabor naman kay Camille dahil hindi siya nito pinagsasamantalahan dahil sa nararamdaman. Matapos makakain ng dinner, nilapitan si Camille ng binata at masuyong hinawakan sa kanyang mga balikat. Camille, sa ngayon kailangan mo lang tiisin ang sitwasyon dito. Pagkatapos ay aalis tayo kapag naayos ko ng lahat. Aalis? Natigilan si Camille sa sinabi ng lalaki. Saan naman tayo pupunta? Pasimpleng tanong niya. A place where we can live as an ordinary couple and do whatever we want. Sa halip ay sagot ng lalaki. Nahintakutan si Camille sa narinig pero hindi niya ipinahalata. Sino namang babae ang gugustuhin na makasaman tulad nitong baliw at mamamatay tao? Okay, sige, ikaw ang bahala. Sa halip ay sagot ni Camille pero sa isipan niya ay alam niyang naubusan na siya ng oras. Sa oras na gumaling na si Elias sa nararamdaman nito, tsak niyang magiging agresibo na to para makuha siya. Isa pa, kung plano nitong dalhin siya sa kung saan natitiyak niyang lalong wala na siyang pag-asa pa na makatakas sa lalaki. Kaya habang maaga pa ay kailangan niyang makatakas. Maging mabait ka lang at masunurin, ibibigay kong lahat ng gusto mo. Ani Elias sabay halik sa buhok ng babae. Nang makita ni Camille ng labi nito'y patungon sa kanyang labi na alerto siya. Kuya Elias, pagtawag ni Camille sa lalaki ikinatigil naman ito. What is wrong? Nakahinga ng maluwag si Camille nang maudlot ito sa akmang paghalik sa kanya. Bakit akong pinili mo? Masuyong pinagmasdan naman ni Elias ang babae sa tanong nitong iyon. Camille, we're destined to be together. Sagot naman ito. Chinese ang tatay ni Elias at ang nanay naman niya isang Filipina. Nang 12 years old pa lang siya, namatay ang kanyang mommy sa lung cancer. Mula sa Pilipinas ay nagbalik sila ng kanyang daddy sa China at doon ito nakapag-asawang muli na isang babaeng mabisyo at mukhang pera. Araw-araw siyang minamaltrato ng kanyang stepmom at palihim siyang gustong patayin. Pero ipinanganak siyang matatag at nakayanan ng lahat ng pang-aabuso at pangbubugbog. Ang pinakamatinding pagmamaltrato na ginawa ng kanyang stepmom ay ginulpi siya nito hanggang sa magkabali-bali ang 6 sa kanyang ribs. Matapos noon ay pinatapon siya nito sa Pilipinas na walang kahit na sino mang kakilala. Hindi kasi niya alam kung sinong pamilya ng kanyang yumaong ina sa bansang iyon. Uhaw at gutom ang inabot ni Elias sa kalsada. Ni wala man lang kahit isang taong naawa sa kanya at tumulong. Doon na-realize ni Elias na talagang napakalupit ng mga tao kuminsan. Halos mamamatay na siya ng uhaw at gutom, ngunit walang sapat na mabait upang bigyan siya ng tubig. Nang handa na siyang mamatay, isang babae na mas bata sa kanyang sinaklolohan siya. At dinala siya nito sa isang maliit na lumang bahay. Pinainom siya nito ng tubig at binigyan ng makakain. Patuloy siyang tumulong sa kanya ng maraming araw hanggang sa mabawi niyang kanyang lakas at umuwi. Nang bumalik si Elias sa China, pinatay niyang kanyang stepmom
pati na rin ang kanyang tatay at pagkatapos ay tumakas. Hinanap niyang tanging kamag-anak niyang natitira, ang uncle niyang kapatid ng kanyang daddy. Pero hindi niya akalain na ibinenta siya nito sa isang science institute na parang isang hayop. Ang Science Institute ay hindi pa isang lugar na katulad ngayon. Bagaman gumagawa pa rin to ng mga iligal, hindi rin umaabot sa overseas ang operasyon nito at ang mga local Chinese na nagtatrabaho dito ay talagang dumadanas na rin ng kahayupan. After a long spent at the institute, he met a respectable man. Siya si Violet. Si Nova at si Dark ay magkakasamang nagtraining sa taong nito na kalaunan ni tinawag nilang Big Boss. Ang Big Boss ay ginawa siyang mistulang anghel na nagliligtas ng buhay ng tao. Siyempre ang kakayahang yun ay tinuro rin ito sa kanya. Isang araw na magpunta siya ng Pilipinas mula sa China, nakita ulit sila ng babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Nakilala niya kaagad ang babae sa unang tingin pa lang. Matapos ang ilang dekada ng madilim na nakaraan, doon siya muling nakaramdam ng init ng damdamin. When he saw her, her sweet smile seemed to touch his heart. Binalot niya sarili sa ginto't naging anghel sa paningin ng babae. My dear Camille, sa akin ka lang, you can never leave me. Hindi naman maintindihan ni Camille kung anong klaseng destiny ang tinitukoy ng lalaki. At sa mga mata niya, mistulan na talaga itong totoong demonyo. Kuya Elias, papasok na ako. Maya-may wika ni Camille sa binata. Nababasa ni Camille sa mga mata ng lalaking pagnanasa nito ng mga sandaling iyon. Kung noon hindi niya yun pansin, ngayon ay kitang-kita na niya. Hindi na rin naman ito nagabala pang itago mula sa kanyang kakaiba nitong mga tingin. Natatakot si Camille na bigla siyang sunggaban ng lalaki at hindi niya alam kung paano yon iiwasan. Sa labas naman ng pinto, madilim ang anyong nakakuyom ang mga kamao ni Violet. Naiisip pa lang niya ang kakaibang tingin ni Elias kay Camille ay pagsasabi nitong magpakalayo-layong dalaway nakaramdam na siya ng matinding selos. Simula nang makilala niya si Elias, hindi pa siya nito pinagmasdan ng ganoon. At pakiramdam niya, sa tuwing pinagmamasdan siya ng lalaki para siyang isang basura. Naisip ni Violet na hindi maaring magtagal si Camille sa lugar na yon or else tuluyan nang mawawala sa kanya si Elias. Kumislap ang mga mata ni Violet ng mga sandaling iyon na isang ideyang naisip niya. Umalis siya sa residence ni Elias at nagpunta sa tirahan ni Nova. Malalim ng gabi pero hindi pa rin makatulog si Camille. Malaki ang compound ng institute pero ayon kay May, ang katabi nilang distrito ay isang commercial area ang maunlad. Naisip ni Camille na kung makakapag-disguise lang sana siya at magpupunta sa lugar na yon. Baka sakaling may pag-asa pa siyang makatakas. Wala siyang gaanong alam pagdating sa bansang China pero siguro naman ay mayroong marunong ng wikang Ingles na mapagtatanungan niya ng direksyon patungo sa Philippine Embassy. Pero alam din ni Camille na hindi ganong kadali ang lahat at hindi lahat ng problema ay nasusolusyonan ng pera. Malalim ang pag-iisip ni Camille kaya hindi pa rin siya makatulog. Nang may marinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng pinto, biglang kumabog ang kanyang puso nang maisip na baka si Elias iyon. O kaya naman ay baka si May na bumalik dahil may nakalimutan. Pero hindi ba ang sabi nito ay bukas na ito babalik? Mabilis na kinapa ni Camille ang metal chopsticks na palihim niyang itinago. Simula kasi nung pagtangkaang siyang patayin ni Elias ay pinabantayan na siya nitong mabuti kay May. Kaya ang chopsticks na yon ay naitago ng minsang malingat si May. Ilang sandali pa'y nabuksan ang pinto ng kanyang kwarto at dahil nasanay ang kanyang mata sa madilim na kwarto, kaya kagad niya nakitang pumasok ang isang mataas at malaking lalaki. Nang aninagin niyang mukha nito, mula sa liwanag ng bintana natutop niya ang kanyang bibig nang makitang si Nova yon. Paano nangyari yon? Ang alam ni Camille ay namatay na ito nung barilin to ni Victoria. Nang makalapit si Nova ay kagad niyang inangat ang comforter na nakabalot sa babae tumambad sa kanyang makinis at maputi nitong binti. Dahilan para makaramdam na matinding init si Nova. Gago ka, huwag ka na magpanggap na tulog. Nandito ako para singilin ka sa mga ginawa mo sa akin. Anang Nova na nalilistik ang mga mata at sumunggab sa babae. Mabilis pa sa hangin na inunday ni Camille ang hawak na chopstick sa lalaki, pero dahil mamasal ang katawan nito ay hindi to tinablan at sa halip ay naputol yun. Nang makita naman ni Nova ang ginawa nitong yun ay nanlilisik ang mga mata niyang hinarap si Camille at malakas na sinampal. Hayop kang babae ka,
Ang lakas naman ng loob mong labanan ako. Sa lakas ng pagkakasampal ay nakaramdam ng hilo si Camille at naumpog siya sa pader at nagkaroon ng malaking bukol. May! Tulungan mo ako! Natatarantang sigaw ni Camille. Buong pwersa niyang sinipa si Nova at maliksing gumapang pababa sa kama. Nang makarating sa pinto, doon niya tuluyang nakita kung anong nangyari kay May. Nakahandusa ito sa sahig at walang malay. Wala ka nang kawala. Pagsasawaan kita hanggang sa hindi mo na maisarang mga hita mong yan. Nakangising saad pa ni Nova na hinubad ng pangitaas sa damit. Ano ba? Bitawan mo ako! Sigaw naman ni Camille habang nagpupumiglas. Sa paghahanap ni Camille ng paraan para makatakas sa lalaki, nakapa niyang kalahati ng chopsticks na naputol kanina at walang pag-alilangan niyang sinaksak sa mga mata ni Nova. Dahilan para mabitawan siya nito. Sinamantala ni Camille ang pagkakataon, mabilis siyang bumangon at tumakbo palabas patungo sa kwarto kung nasan si Elias. Pero pagdating niya doon ay nakabulagta na sa sahig ang 4 na bodyguards ng lalaki na nakabantay. Sa pinto na marahil ay si Nova ang may gawa. Sa halip na matakot, ginamit ni Camille ang oportunidad na yon para tuluyang makatakas. Lakad takbo niya tinahak ang daan palabas subalit isang kamay ang humila sa kanya. Sa madilim na sulok at pagtingin niya sa mukha nito'y natigilan siya. Camille, where are you going? Nanginig ang kamay ni Camille nang makitang si Elias iyon pero bago pa siya makaramdam ng disappointment, mahigpit niyang niyakap si Elias at pilit na umiyak. Nagpanggap siyang takot na takot. Dahil sa mga oras na yon, mas nanaisin niya pang si Elias ang nakahuli sa kanya kaysa kay Nova. Yun ang mas matalinong paraan para tumagal pa siya ng buhay sa impyernong yon. Kuya Elias, tulungan mo ko. May gustong pumatay sa akin. Anang Camille. Habang umiiyak, kakaibang dulot ng yakap na yun kay Elias. Lalo pang at ramdam niya ng mga sandaling yun kung gaano kalambot ang katawan nito at kung gaano kabango ang buhok nito. Otomatikong umahon ang pagnanasa sa buong sistema niya ng mga sandaling iyon. Huwag kang matakot, Camille. Masuyong saad naman ni Elias habang masuyong hinahaplos ang likuran nito. Bumalik na tayo sa kwarto mo, dagdag pa niya sa kainakayang babae. Nag-aalinlangan man, walang nagawa si Camille kung hindi magpatianod sa gusto ng lalaki. Sumama siya sa lalaki pagbalik ng kwarto subalit sa hallway ay nakasalubong nila si Nova na galit habang hawak ang kaliwang mata na umaagos ang dugo. Elias, mabuti naman at nahuli mong babaeng yan. Bungad ni Nova sa lalaki na makitang kasama nitong babae. Shit you witch, humanda ka sa akin. Papatayin kita. Sigaw ni Nova sa katila gutom na hayop na nilambahan si Camille. Mabilis namang nahila ni Elias si Camille at tinago sa kanyang likuran. Dahilan para matigilan si Nova at buong pagtataka na tumingin sa lalaki. Anong ibig sabihin nito, Art? Bakit mo tinutulungan na naman ang babaeng yan? Nakikita mo bang nangyari sa kaliwang mata ko? Ang babae niya nang may gawa nito. Anong ibig sabihin nito, Art? Bakit kinakampihan mong babaeng yan? Gulat na tanong ni Nova kay Elias na bahagyang nakaramdam ng takot. Pero pinapangako ni Nova na papatayin niyang babae sa kahit na anong paraan. Nagsalubong naman ang makakapal na kilay ni Elias dahil sa narinig. Palihim kang pumasok ng kwarto ko at pinatumbang mga bodyguards ko. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Elias. Alam kong alam mong ginawa ng babaeng yan last time. Tumakas sila ng doktor at hindi pa napaparusahan. Alam mo kung anong rules sa lugar na to, Art? Pinapatay ang mga nahuhuling tumatakas kaya ako nang gagawa. Papatayin kong babaeng yan. Alam mo rin bang pag-aari ko siya, Nova? Hindi siya katulad ng mga babaeng naririto ngayon. Matigas namang tugon ni Elias sa lalaki. Kung pag-aari mong babaeng yan, ano naman ang gagawin mo sa mata kung binulag niya? Hindi pa rin papaawat na tanong ni Nova. We've known each other for 10 years, Art. We're like brothers. So don't tell me that you will betray me for that woman. Alam mo kapag nalaman ni boss ang ginagawa mo, siguradong hindi siya matutuwa. Anang Nova na may halong paninindak sa tinig. Ang pinakaayaw pa naman ng kanilang big boss ay pairali ng emosyon kaysa sa mga desisyon. Kaya yun ang unang-unang pinagbabawal sa kanilang organisasyon. Ganun ba? Nakataas ang kilay na sagot ni Elias. In that case, I will give her to you. Nang marinig yun ay otomatikong nangislap ang mga mata ni Nova. Saka sumilay ang nakakatakot na ngiti. Talaga, handa kang gawin yun? Naniguro pang tanong nito, matamis namang ngumiti si Elias. Babae lang yan, mas importante pa rin ang pinagsamahan natin.
Tugong muli ni Elias. Dahil sa mga narinig na pag-uusap ng dalawang lalaki ay tinakasan ng kulay ang buong mukha ni Camille. Alam niyang sa oras na mapunta siya kay Nova, hindi na siya makakauwi ng buhay. Kuya Elias, nagmamakaawang pagtawag ni Camille sa lalaki. Nanatili namang nakatingin lang si Elias kay Nova saka hinila siya sa braso at nilapit sa baliw na lalaki. Nagpupumiglas si Camille pero mara siyang hinawakan ni Nova sa kanyang braso. Little witch, umanda ka, mata mo lang ang walang latay. Anang Nova sabay hila sa babae subalit nagtaka siya nang hindi niya ito mahila na para bang may pumipigil sa babae. Nang bumaling si Nova kay Elias ay nakita niya may hawak tong kalibre 45 at tinutok sa kanyang ulo. Pero bago mo magawa ang gusto mo, ako na muna ang papatay sa'yo. Nakangiting saad ni Elias, saka walang pag-alinlangang binaril sa sentido si Nova. Sa sobrang lapit ni Camille kay Nova, ay tumilamsik pa ang dugo nito sa kanyang mukha. Halos mabingi rin siya sa lakas ng putok ng baril na nanuot sa kanyang tenga. Samantala, dahil sa pagkakataong iyon ay gustong siguraduhin ni Elias na patay ng lalaki, ay muli pa itong binaril sa ulo't dibdib habang nakahandusay sa sahig at naliligo ng sariwang dugo. Takot naman si Camille ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin sa bangkay ni Nova na dilat pang mga mata habang pinagmamasdan siya. Remove the body and clean the floor. Utos ni Elias sa mga tauhan. Yes sir. Sagot naman ng mga tauhan, saka hinilang dugo ang katawan ni Nova at ipinasok sa itim na body bag. Let's go Camille, magpahinga ka na. Saad pa ni Elias saka inakay ang babae patungo sa sariling kwarto. Pagpasok nila doon ay gising na rin si May at hiyang-hiya sa nangyari. Help her take a bath. Utos ni Elias sa housekeeper. Okay sir, anang May saka inakay si Camille patungo sa malaking banyo. Inabot ng halos kalahating oras si Camille sa banyo bago matapos maligo. Paulit-ulit kasing umuukil-kil sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Hindi niya makalimutan ang walang buhay na mga mata ni Nova na nakatingin sa kanya. Gayon din ang walang pag-aalinlangan na pagpatay ni Elias sa lalaki. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng kwarto ni Camille at pumasok si Elias na bagong paligo. Casual na t-shirt at trouser ang suot nito habang bahagya pang basa ang buhok na pumasok. Nang makitang papalapit sa kanyang lalaki ay niyakap ni Camille ng mahigpit ang kanyang sarili. Natatakot siya sa maaring gawin ni Elias ng mga oras na yun. Nang tuluyang makalapit si Elias ay naupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang malambot na pisngi ni Camille. Why? Are you afraid of me? Masuyong tanong niya. Natatakot ako. Pwede bang wag mo na muna akong hawakan? Pagmamakaawa ni Camille habang nanginginig ang katawan. Well, gusto ko lang sabihin na hindi ganun kahabang pasensya ko. Tugon naman ni Elias habang nakangiti. Nagyuko ng ulo si Camille dahil hindi niya kayang tumingin sa mukha ng lalaki matapos niyang makitang ginawa nito kanina. Tila ba sirang plaka na paulit-ulit na nagre-rewind sa kanyang isipan. Ang ginawa nitong pagpatay kanina. Mas lalo namang tinukso ni Elias ang dalaga sa kaginagap ang maliit nitong mga kamay na nanlalamig. How about you help me tonight? Masuyo pa niyang tanong sa narinig ay wala sa sarili na patingin si Camille sa lalaki habang namumutla ang mukha. Nang makita naman iyon, napangiti si Elias. I'm just teasing you. Anang lalaki saka tumayo na. Anyway, nagpunta ako dito upang sabihin sa'yo na kailangan ko umalis dahil meron akong dapat ayusin. Ako ay mawawala sa loob ng 1 linggo, ngunit huwag mag-alala dahil papalitan ko mga gwardya na mas mahusay. Sa halip na matuwa ay lalong pinanghinaan ng loob si Camille. Kumasihigpitan ni Elias sa mga nagbabantay. Paano na siya ngayon? Paano siya makakatakas sa impyernong iyon? Ano kaya ang gagawin ni Camille para makatakas kay Elias? Magawa kaya ni Seryo na mailigtas si Camille at muling makasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.